So dito pag-usapan natin yung 11 na world and HR based scenarios. So start tayo sa append. So ang ginagawa ni append, so meron ditong variable din data niya, example data, then new hire, ibig sabihin si append is nag-add siya ng panibagong employees. So magiging ganito yung output niya. Kita natin yung new hire dito is nalagdagan na nagdagdag dito sa niya. So dito naman sa extend naman. So kumbaga if meron tayong variables dito, then may pangalan. Then ito naman transferred employees, which is ito yung ma-add. So from the word itself, extend, kumbaga parang madagdagan siya. So ito yung niya, functionality, ito yung niya. Main employees dot extend, then yung pangalan ni transferred employees yung idadagdag. Then display, then ito siya, nagdagdag yung tatlo. So dito naman sa insert naman, merong employees, then merong data, then employees insert, which is mag-add ka ng pangalan sa isang specific index. So ang index natin is magbibilang sa 0, 1, 2, 3. So ang gusto niyang idagdag si Sean Stephen Kai sa index 1. So kumbaga 0 to, mapupunta yung Sean Stephen dito. So ito yung maging output niya. Then sa remove naman, yan, specific from the word itself, remove. Kung may gusto kang tanggalin sa isang tuple, then sa isang sa variable, tatawagin mo lang si variable, then yung functionality ni remove, and then yung kung sino yung employee sa gusto mo tanggalin. Then ito, wala na yung niya, yung pangalan nun. Ito naman sa pop is sabi dito is yung last employee, which is tatanggalin yung last employee. So ganito siya. Meron siyang variable din yung tuple niya. I'm not sure kung tuple, basta yung niya, yung parang pangalan sa loob ng index. Then in ended contract, which is ito yung new variable, and then yung temp contract employee, ito yun. And then yung functionality ni pop. Then ito naman employee, contract ended, which is ina-identify niya kung sino yung nasa last employee, which is itong Yoja. So ito yun. And then temp contract employee remaining, ito yung i-remain, mga na-remain. So ito yun, tatlo. So dito naman sa clear is yan, frankly clear mo lang. So kumbaga merong data sa loob ng variable, like tawag dito, nakaganto. Then before clear, i-print niya muna before clear, then tsaka niya i-apply yung functionality ni .clear. So then after clear, ito na yun. Kumbaga ito yung before clear, buo pa sila, then after clear, yan. So parang nag-clear lang talaga. So dito naman sa index is so meron ditong ayun nga, variable, then another data ulit. Position, which is new variable. Company roster, ito yun. Then yung functionality ni point index, and then aalamin niya kung sino yung saang index kung saan index meron si Espada. So kumbaga, sabi ko nga kanina, ang index natin is 0, 1, 2, 3. So kumbaga yung Espada is the position, then tinawag niya yung position, which is yung new variable. Then ang dapat maging lalabas dyan is 0, 1, 2, 3. Ay 0, 1, 2 pala, 2. So kung nag-add ako ng 1, kumbaga magiging parang bilang niyan sa real is 1, 2, 3, 4. So kung walang plus 1 yan, matik na 0, 1, 2, 3. Ayun. So kaya siya sinabi niyang tatlo kasi nag plus 1, 1, 2, 3. So gets na yun.
Dito naman sa count naman, variable again, then data, new variable, employee's name, which is ito yung kung ano yung nakapalab sa data, then count. Meaning bibilangin niya kung ilang John meron sa isang data. So ibig sabihin kung merong John 1, 2, 3, 4. So kung may 4 na John, bibilangin niya 'yon. Then there are num John, which is ito yung new niya, employee's name John. So ibig sabihin 4. Kasi 4 yung nandito. Dito naman sa sort is alphabetical order naman. So kumbaga kung meron ditong variable, then data ulit, employee directory point sort. So kumbaga alphabetical order siya mangyayari. So ganito 'yon, yung niya, output niya. And gets na siya. At dito naman sa reverse naman, i-reverse, like kunyari, ito, Shem Stephen, then nahuli sa Baligod, then hiring list, reverse, itong para ma-apply yung functionality ni reverse, most recent hires, which is hiring list, and tinawag ko si hiring list. So kumbaga pabaliktad yung niya. So kumbaga dito pag ganito yung niya. Then sa copy naman, para halang nagkuha ng backup copy. So ibig sabihin kumbaga parang magagamit siya pag may gusto kang kumbaga may gusto kang baguhin, may gusto kang i-update sa isang data, meron ka pa ring backup copy. Unless kumbaga parang backup copy para kung sakaling may mali ka man lang nagawa dito or something, pwede kang bumalik sa dati mong copy. So yun, ito siya, employee list, copy, then new variable, then original list, which is tinawag niya yung original list. So ito yung magiging output dapat yan kasi ito yung original list. Then backup list, dito na yung na-apply na yung point copy. So ganito yung magiging output.